Sisiguraduhin ng Canada na magsisisi ang Russia kung bakit inatake niya ang Ukraine. Mula pa nung unang araw ng pananakop ng Russia sa Ukraine noong February 2022, hindi nagdalawang isip ang Canada sa pagpapakita ng buong suporta sa panig ng Ukraine. Ipinakita nito ang matatag na paninindigan. Ang laban ng Ukraine ay laban din ng Canada. Sa paglalaan ng billions of dollars na value ng tulong mula sa weapons, equipment, training, hanggang sa makabagong teknolohiya, layunin ng Canada na pahinain ang puwersang military ng Russia at tulungan ang Ukraine na ipaglaban ang kalayaan nito. Sa patuloy na paglawak ng kanilang suporta, naging malinaw na nais ng Canada na pagsisihan ng Russia ang bawat hakbang ng pananakop nito. Tatalakayin sa dokumentong ito kung paanong ang mga hakbang na ito ng Canada ay naging powerful weapon sa patuloy na paglaban ng Ukraine. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mula pa sa simula ng pananakop ng Russia, ipinakita na ng Canada ang buong suporta nito sa Ukraine sa konkretong paraan. Sa ilalim ng matibay na pangako, naglaan ng Canada ng mahigit 4.5 billion Canadian dollars na fund para sa military aid lamang, katumbas ng humigit kumulang 3.1 billion dollars ng United States. Ang fund na ito ay ginamit upang patuloy na maipadala ang mga weapons, ammunition at makabagong military equipment sa mga kamay ng mga sundalong Ukrainian. Hindi ito isang one-time aid. Nakasaad sa plano na magpapatuloy ang suportang ito hanggang year 2029 upang matiyak na may sapat na kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa patuloy na agresyon ng Russia. Bukod sa fund, aktibong tumutulong din ang Royal Canadian Air Force na mula pa noong March 2022 ay nakapaghatid na ng 19 million pounds ng military aid hindi lamang mula sa Canada kundi pati mula sa mga kaalyado nito patungo mismo sa mga frontlines ng Ukraine. Tinitiyak ng Canada na bawat equipment ay makarating sa mga tunay na nangangailangan, ang mga sundalo sa gitna ng labanan. Ang dedikasyong ito ay nagpapakita ng hindi basta-bastang suporta, kundi isang matatag at tuloy-tuloy na pagtindig ng Canada para sa kalayaan at soberanya ng Ukraine. Ang suporta ng Canada sa Ukraine ay hindi nagsimula noong 2022 lamang. Bago pa man ang buong saklaw na pananakop ng Russia, may malalim ng ugnayang historical at politikal ang dalawang bansa. Simula pa noong 2014, aktibo na ang Canada sa pagtulong sa Ukraine upang mapatatag ang mga institusyon nito at labanan ang banta mula sa Russia. Sa ilalim ng Peace and Stabilization Operations Program, naglaan ang Canada ng mahigit 80.1 million upang suportahan ang mga hakbanging gaya ng pag-aalis ng mga landmine, pagpapalakas ng mga institusyong pangdepensa at paglaban sa Russian propaganda. Isa rin sa mga naging focus ng Canada ay ang reforma sa kapulisan ng Ukraine. Sa pamamagitan ng International Police Peacekeeping Program, nakipagtulungan ang mga Canada police officers sa mga kapulisan ng Ukraine simula noong 2015. Kasama sa kanilang training ang community policing, pagresponde sa gender-based violence at pagpapahusay ng pananagutan ng kapulisan. Hindi natigil ang mga training kahit nagsimula na ang digmaan. Nagpatuloy ang mga Canadian trainers sa pagbibigay ng mahahalagang kasanayan tulad ng tactical first aid at paggamit ng force sa loob mismo ng Ukraine. Bukod dito, isang mahalagang bahagi ng military support ay ang Operation Unifier, isang misyon kung saan mahigit 41,000 Ukrainian soldiers ang sinanay ng Canadian Armed Forces mula pa noong 2015. Kabilang sa mga itinuro ay ang tamang taktika sa labanan, pagsabog at bomb disposal, at iba pang kasanayang makapagliligtas ng buhay. Pinalawig ang misyon na ito hanggang 2026
at mahigit 300 Canadian troops ang nakadeploy upang ipagpatuloy ang training. Ipinapakita nito na matagal ng tapat ang Canada sa hangaring mapanatili ang kalayaan ng Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Noong kalagitnaan ng 2024, muling pinatunayan ng Canada ang walang humpay nitong suporta sa Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga makabagong war vehicles. Nagsimula ito noong June 2024 kung saan ipinadala ang unang 4 sa 50 Armored Combat Support Vehicles na gawa sa London, Ontario. Bago pa ito, nakapagbigay na ang Canada ng 39 ACSV units. Ngunit ang bagong batch ay bahagi ng mas malaking plano na may kabuuang value na 453 million na inanunsyo mismo ni Prime Minister Justin Trudeau. Ang mga sasakyang ito ay idinisenyo upang magbigay ng mobility, proteksyon at kakayahang magsagawa ng mabilisang medical evacuation para sa mga sundalo sa gitna ng bakbakan. Ang mga bagong ACSV ay may kakayahang magdala ng mga sundalo sa mapanganib na mga lugar ng ligtas. Maaari ring itong gamitin bilang mobile command center at bilang armored ambulance na may kumpletong equipment para sa paggamot ng mga sugatang sundalo diretsyo mula sa larangan ng digmaan. Pagsapit ng taglagas ng 2024, nasa frontline na ng Ukraine ang 10 fully equipped na ACSV ambulances at ang epekto nito ay naging immediate. Ang mga sasakyan ay hindi lamang nagprotekta sa mga sundalo, kundi literal na nagsalba ng kanilang mga buhay mula sa walang humpay na pambobomba ng Russia. Ayon kay Defense Minister Bill Blair, ipinagmamalaki ng Canada ang pagprotekta sa mga brave military personnel ng Ukraine. Patunay ito na ang suporta ng Canada ay hindi lamang tungkol sa weapons, kundi tungkol sa pagbibigay ng mga kasangkapang makatutulong sa Ukraine na magtagal, makaiwas at tuluyang mapagtagumpayan ang pananakop ng Russia. Kung matindi na ang suporta ng Canada sa Ukraine noon, lalo pa itong tumindi sa second half ng 2024. Matapos ipadala ang mga bagong Armored Combat Support Vehicles, nag-anunsyo si Defense Minister Bill Blair ng panibagong pangakong tulong, isang karagdagang 500 million na military assistance na inilabas sa NATO Summit sa Washington noong July 2024. Ang value na ito ay bahagi ng mas malawak na pangako ng NATO na umabot sa 41 billion sa taong 2025 para sa seguridad ng Ukraine. Sa pamamagitan nito, umakyat ang kabuuang military aid ng Canada para sa year 2024 to 2025 sa mahigit 1.1 billion. Isa sa mga tampok ng bagong tulong na ito ay ang pagbibigay ng mga equipment na partikular na idinisenyo para sa mga female soldiers ng Ukraine. Kabilang ang uniform, body armor at combat boots na angkop sa kanilang pangangatawan at pangangailangan. Noong September 2024, muling nag-strike ang Canada sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang mga weapons mula sa sariling military stockpile nito. 970 C6 General Purpose Machine Guns, 10,509mm pistols. Hindi lamang ito mga simpleng weapons. Ang mga ito ay mahalaga para sa close quarters combat at pambala sa mga troops, police at security forces ng Ukrainian. Ngunit hindi tumigil doon ang Canada. Tumugon din ito sa direktang kahilingan mula sa Ukraine na magkaroon ng mas maraming war vehicles. Kaya naman, nag-donate ito ng 29 M113 Armored Personnel Carrier Chassis, 64 Coyote Reconnaissance Vehicle Chassis. Ang mga sasakyang ito ay dating ginagamit ng Canadian Armed Forces at ngayon ay muling binuhay para sa layunin ng digmaan. Ang M113 ay makatutulong sa ligtas na transportasyon ng mga sundalo sa battlefield, habang ang mga Coyote ay gagamitin upang magbigay ng surveillance at intelligence laban sa mga kilos ng Russia. Sa kabuuang 93 armored vehicles, tinitiyak ng Canada na ang bawat bahagi ng donasyon ay may silbi.
sa combat, transportasyon o bilang spare parts para sa iba pang military vehicle ng Ukraine. Ang hakbanging ito ay nagpapakita ng pagiging sensitibo ng Canada sa totoong pangangailangan ng Ukraine at ang kagustuhan nitong magbigay ng tulong na may direktang epekto sa larangan ng digmaan. Habang nagpapatuloy ang suporta ng Canada, unti-unti na rin nitong pinapalakas hindi lamang ang depensa ng Ukraine, kundi pati na rin ang kakayahan nitong umatake. Isang malaking hakbang ang ginawa noong September 2024 sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga makapangyarihang weapons, ang CRV-7 rocket motors. Noong June, unang ipinadala ang 2,160 CRV-7 rocket motors patungo sa Ukraine. Ang anunsyo ay ginawa sa Ukraine Defense Contact Group meeting sa Brussels, kung saan kasama ni Defense Minister Bill Blair ang mga kinatawan mula sa mahigit 50 allied country. Ayon kay Blair, ang labang kinakaharap ng Ukrainian ay laban para sa demokrasya, kalayaan at karapatang pantao. Ang CRV-7 o Canadian Rocket Vehicle 7 ay isang 70mm air-to-surface rocket na orihinal na idinisenyo noong Cold War upang sirain ang mga Soviet armored vehicles. Kumpara sa mga katulad nitong weapons, gaya ng Hydra 70 ng United States, mas malakas ang tama, mas malayo ang naaabot, at mas malalim ang penetrasyon ng CRV-7. Gayunpaman, may isang problema. Ang mga naunang ipinadalang rocket motors ay unarmed. Ibig sabihin, wala pa itong warheads. Ngunit hindi nagtagal, nagbanta ng mas malawak na epekto ang Canada. Sa 24th UDCG meeting sa Ramstein Air Base sa Germany, inanunsyo ni Blair ang pagpapadala ng karagdagang 80,840 CRV-7 rocket motors at mas mahalaga ang 1,280 warheads upang armaduhin ang mga ito. Ang mga warheads ay ihahatid muna sa Polish bilang staging area bago tuluyang makarating sa Ukraine. Ang desisyon na ipadala ang napakaraming rockets ay naimpluwensyahan ng mungkahi ni Kirill Budanov, ang head of the Main Directorate of Intelligence ng Ukraine. Ayon sa kanya, mayroong 83,000 CRV-7 rockets na nakatambak sa isang pasilidad sa Dundurn, Canada, na balak sanang sirain ng isang private company. Sa halip na itapon ang mga ito, iminungkahi ni Budanov na gamitin ang mga rockets bilang suporta sa depensa ng Ukraine. Isang win-win situation. Ang dating itinuring na lumang weapons ay naging bagong weapon sa kasalukuyang digmaan. Sa pamamagitan ng matinding testing ng Magellan Aerospace at Defense Research and Development Canada, tiniyak ng Canada na ligtas ang pagbiyahe at paggamit ng mga ito. Kapag ganap ng na-arm ang mga rocket na ito, magiging bahagi sila ng arsenal na kayang magwasak ng mga bunkers, armored vehicles at air defenses ng Russia. Isa itong makapangyarihang pahiwatig na ang Canada ay handang gumawa ng malalaking hakbang upang tulungan ang Ukraine sa kanilang laban. Isa sa pinakamabigat na dagok na ibinigay ng Canada laban sa Russia ay ang pagpapadala ng isang modern air defense system, ang NASAMS o National Advanced Surface-to-Air Missile System. Ang desisyon na bilhin at i-donate ang NASAMS ay inihayag ni Prime Minister Justin Trudeau noong January 10, 2023 bilang tugon sa malawakang pag-atake ng Russia gamit ang mga missiles at drones laban sa mga city at infrastructure ng Ukraine. Ang value ng sistemang ito ay umabot sa 283 milyon na binili mula sa United States. Bagamat tinaguri ang high priority, naantala ang pagdating ng NASAMS. Kahit paid na ito noong March 2023, sa loob ng halos isang taon, wala pa ring konkretong update sa petsa ng delivery. Sa kabila ng pressure mula sa media at mga opisyal, nanatiling tahimik ang Prime Minister's Office at Department of National Defense. Ngunit sa huli, noong November 4, 2024, ipinabatid ni Trudeau kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang NASAMS ay nasa biyahe na papunta sa Ukraine at dumating ito sa Kyiv noong November 20, 2024.
Ang NASAMS ay isang short to medium range air defense system na gawa ng Kongsberg Defense and Aerospace ng Norwegian at Raytheon Technologies ng United States. Kilala ito bilang isa sa pinaka-advanced na air defense systems sa buong mundo. Ginagamit ito mismo upang protektahan ang Washington, District of Columbia. May kakayahan itong mag-interrupt ng iba't ibang uri ng banta, mula sa drones at cruise missiles hanggang sa eroplano. Gumagamit ito ng AMRAAM missiles na may range na 15 hanggang 30 miles at may advanced radar systems para sa mabilis at accurate na pagtukoy ng target. Bukod dito, ang mobility ng NASAMS ay nagbibigay ng kakayahang mailipat agad ito upang makaiwas sa counterattacks ng Russia. Hindi pa ibinunyag kung ilang missiles ang isinama ng Canada, ngunit kumpirmado na simula pa noong 2022 nakapagbigay na ito ng mahigit 300 air defense missiles mula sa sariling military inventory. Bakit ito malaking dagok sa Russia? Dahil isa sa mga pangunahing strategy ng Russia mula pa noong October 2022 ay ang walang tigil na missiles at drone barrage upang sirain ang infrastructure at lumikha ng takot sa mga mamamayan. Sa tulong ng NASAMS, mas nabibigyang proteksyon ngayon ang mga lungsod at critical facilities ng Ukraine. Muli, pinatibay nito ang posisyon ng Canada bilang isa sa mga pinakaaktibong taga-suporta ng Ukraine. Hindi lang ito simpleng tulong, ito ay isang strategic step upang sirain ang taktika ng Russia sa ere at bigyan ng shield ang mga sibilyan laban sa patuloy na pag-atake. Habang pumapasok ang year 2025, muling ipinakita ng Canada na hindi pa ito tapos sa pagsuporta sa Ukraine. Sa ika-25th Ukrainian Defense Contact Group meeting noong January 9, 2025, naglabas si Defense Minister Bill Blair ng panibagong anunsyo na muling yumanig sa kampo ng Russia. Isang karagdagang $306 million na military aid package. Ang tulong na ito ay sumunod sa series ng mga nauna ng suporta mula sa Canada noong 2024. Ngunit mas pinalawak at pinatibay ang layunin. Tiyakin na magpapatuloy ang kakayahan ng Ukraine na lumaban, hindi lamang para sa depensa, kundi pati sa pagpapalakas ng sariling produksyon ng weapons. Hinati ang tulong sa tatlong pangunahing bahagi, $139 million para sa pagbili ng large caliber artillery ammunition, isang mahalagang sangkap sa tuloy-tuloy na military operation ng Ukraine, lalo na sa kanilang artillery units na pangunahing lumalaban sa mga puwersa ng Russia. $70 million para suportahan ang domestic production ng military drones sa Ukraine. Sa kasalukuyang digmaan, napatunayang napakahalaga ng drones hindi lang sa surveillance, kundi pati sa mga precision strikes. Sa pamamagitan ng fund na ito, matutulungan ang Ukraine na hindi na lang umasa sa ibang bansa para sa mga drone, kundi makapagsarili sa paggawa at pagdevelop ng military technology. Remaining value, nakalaan sa logistics, maintenance at iba pang operational needs upang masigurong umaabot at nagagamit ng maayos ang lahat ng tulong. Ayon kay Blair, malinaw ang mensahe ng Canada. We're not going anywhere. Canada is here to stay. Patunay ito na hindi panandalian ang layunin ng Canada. Bagkus, ito ay pangmatagalang pakikilahok sa pagtiyak na mapapanatili ng Ukraine ang kalayaan nito. Habang patuloy na nagdadalawang isip ang ibang bansa tungkol sa karagdagang suporta, mabilis na kumikilos ang Canada. At sa bawat $1 million na ipinadadala nito, mas tumitibay lamang ang posisyon ng Ukraine sa harap ng digmaan. At ang mensahe sa Russia ay lalong lumalakas. Umalis ka na sa Ukraine habang may panahon pa. Sa bawat military aid, sa bawat armored vehicle, rocket, drone at missile system na ipinadadala ng Canada sa Ukraine, mas tumitindi lamang ang mensaheng nais nitong iparating sa Russia. Hindi ka dapat narito at hindi ka mananalo. Mula 2022 hanggang sa unang buwan ng 2025, walang patid ang suporta ng Canada. Hindi lamang bilang isang kaalyado, kundi bilang isang aktibong tagapagtanggol ng kalayaan
soberanya at demokrasya. Habang ang ibang bansa ay nagdadalawang isip o bumabagal ang tulong, ang Canada ay tuloy-tuloy, malinaw ang layunin at mas tumitibay ang loob. Ang mga tulong gaya ng CRV-7 rockets, NASAMS Air Defense System, armored vehicles at artillery ammunition ay hindi lamang simbolo ng military strength. Ang mga ito ay mga konkretong hakbang upang bigyan ng kakayahan ang Ukraine na labanan at mapanatili ang sarili nitong kinabukasan. Isang kinabukasang malaya mula sa pananakop at pananakot ng Russia. Sa panahong ang kapalaran ng pandaigdigang seguridad ay nakataya, malinaw na tumindig ang Canada sa panig ng tama. At sa bawat bagong donasyong ipinapadala nito, isa lamang ang mensaheng muling inuulit ng Canada sa buong mundo, at lalo na sa Russia: get out of Ukraine.